Isang masaganang araw sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ito na naman tayo sa isang panibagong spearfishing adventure. Dito pa rin tayo nakabase sa Canipu Island ng Coron, Palawan. Sa episode na to, isi-share ko sa inyo ang isang magandang spot na kung saan humarvest kami ng 3 beses. Napakaganda ang spot na to at marami kaming nahuli kasama mga tropa dito sa Canipu. Medyo malayo ang spot na to pero napakasagana pa sa labang dagat at sari-saring isda ang mga nahuhuli namin dito dahil hindi pa ito napasok ng mga illegal fishing activities na kung saan rampat dito sa Palawan area. Kaya samahan nyo kami at mag-enjoy sa spearfishing adventure na to. Let's go! So good morning guys, so ito naghanda na kami dahil siyempre sa araw na to mag-spearfishing tayo doon sa isang medyo malayong spot. Yan si Mama na Gray, si Bro Bong or Native Channel at siyempre kasama natin si Baitonyo ang ating sweeper. Ang dalawa nating kasama sina Batang Spiro at Baki Rabanal ay nandun pa sa bahay may kinuha pang mga gamit. At ito kumakain muna tayo ng agahan. Medyo madali na tayong magutom ngayon. Kailangan natin ng lakas para sa isang bakbakan na naman sa araw na to. Hindi na ako nakapagkape at ito tetirahin ko ang bahaw at may kasamang pritong tangigi. At ito biyahe na kami. Kompleto na ang trupa. Nasa mahigit 1 oras ang biyahe namin. 1.5 oras. At lubos tayo nagpapasalamat sa araw na to dahil napakakalmado ng dagat. Ayan o, napakalinaw ng tubig. And finally, nandito na tayo at handa ng sumisid. Kaya, let's go! Para sa ating warm-up trap, ito. Dahan-dahan tayong bumaba, free fall pa rin para makapag-relax. So kailangan natin na magkalma ang ating sarili, slow heartbeat para maganda ang sisid natin mga lods. Ginagawa natin ng warm-up drop para masanay ang ating sistema at makapag-equalize tayo ng maayos. So siyempre relax tayo dito. Pero nasa hunting mode pa rin tayo. Baka sakaling mayroong dadaan ng mga malalaking targets. So, siyempre, selective fishing pa rin tayo. Kinukuha lang natin yung mga magagandang isda na kung saan bumibenta ng mahal dito. Dahil medyo mura ang isda dito sa Palawan area. Kaya namimili tayo ng titirahin. Hindi lang basta-basta isda. Ano yung medyo mahal sa bilihan, yun ang ating titirahin. At ito nakapagpahinga na tayo at umabante tayo sa medyo malalim na area. At dito tayo sisisid para sa ating first fish of the day. Medyo may konting agos. So yan, free fall pa rin tayo. Dahan-dahan tayong bumaba para hindi natin mabulabog ang mga isda sa baba. At ito may nasalubong tayong kawan ng mga unicorn fish. Ang dami nila. Sari-saring klase ng mga unicorns at ito pumili tayo ng isang horse face unicorn. Masarap ito sa inihaw. Pang ulam muna ang ating tinira sa araw na to dahil napakamurang unicorns dito. Nasa 30 pesos lang ang kilo sa isdang ito. At ito, sinisecure na natin ang isdang ito. So, ingat lang tayo dahil mayroon ditong tinik na medyo masakit din pag nakatama. Pandain na si chairman mga lods. Ang lalaki. At ito, bumaba na naman tayo. Namimili pa rin tayo sa grupo ng mga unicorns.
pili-pili siyempre natin yung mga malalaki. Dinagdagan pa natin pang ulam o kaya pamimigay natin sa mga trupa doon sa tabi. At ito, may napili na naman tayo. Isa pa rin horse face unicorn. Itong mga slick unicorn, malalaki din. Pero, saka na muna. Ayan, nakatama na naman tayo. Maganda ang patama natin. At sa muling pagbaba natin, hindi na tayo tumira ng mga unicorns. Nag-observe na lang tayo sa galaw ng mga isdang ito. Ang dami nila. Na-amuse tayo sa sobrang laki nila at napakarami. At ito, hinayaan na lang natin sila na paikot-ikot sa ating posisyon. Nagantay tayo ng mga malalaking isda kung mayroon man baka sakali tayo na may ibang sasama sa kanila. Pero so far sa drop na ito, wala tayong nakita. Sa drop na to, iniwan na natin yung area ng mga unicorns at umabante tayo at ito may nasalubong tayong grupo ng mga rainbow runners, so good size na ito. Masarap na rin ito sa pangulam kaya tumira tayo ng isa. At ito, umabante tayo ng konti at nag-drop dito at may nakita tayo sa baba na isang trevally. Isang golden spotted trevally kaya dahan-dahan tayong bumaba at nag-fish call. At ito, lumapit nga. Nasa shooting range na ng ating pana kaya ito tinira na natin at napakaganda ang patama natin dyan. Sa pool ng maayos sa'yo, no? At ito, isa na namang golden spotted trevally ang tinira natin. Ayun, no? Sa pool na naman. Napakaganda pa rin ang ating patama dyan, mga lods. Medyo maliit lang to. Pero mabita naman ito dito. Kaya lang medyo mura pa rin. Nasa mahigit 100 lang ang 1 kilo nito. Pagkatapos sa tera natin na to, nakasisip pa tayo ng ilang beses. Saka umakyat na tayo sa bangka dahil medyo malakas ang agos. Para lilipat tayo ng pwesto. At pagkakyat natin dito sa bangka, naka-harvest na pala mga kasama natin. At ito si Batang Spero. Best. Surahan na ito diyan, surahan. Ayan mga ka-channel ko di bata. At dahil medyo tanghali na, kumain na rin kami. At pagkatapos, balik hunting boat na tayo. At ito, nakatama tayo na isang magandang isda. Isang dogtooth tuna. Kaya lang hindi natin ito nakuna ng video sa actual na tira. Medyo late na nakuna natin ng video. Ang lakas ng isdang ito pero kampante tayo na mahuli natin to dahil mababaw lang ang spot. Pero hinila talaga ang line natin. Nakapag-reel out tayo ng mga 40 meters. Pero yung reel line natin naman ay nasa 100 meters. So bigla itong huminto. Akala natin na nakawala na. Pero ito, sumabit pala sa ilalim. Kaya binigyan na natin ang last blow. Sinaksak na natin para ma-neutralize. Ang isda ito ay madaling manghina pag tumigil na sa paglangoy. At pagkatapos nito ay ito, umuwi na kami. Nakadalawang dugtot po na kami. May dalawang tangi kami huli ni Native Channel at Sinawana Ray. Siyempre may iba pang mga magagandang isda na huli natin. Yung dugtot po na naman mas malaki yan kay Batang Spero o Christian Corpus. At ito, malapit na tayo sa isla ng Candico Island.
Yan, medyo makulimlim na ang panahon. Ayan mga lods, nakahuli tayo. Ayan kay bro. Kangigi. Ito naman sa akin. Dalawang surahan. Ito lang hinulog ko. Dalawang surahan. Ang dami niyan. Lagi adlaw na pagkita. Ayo wa ini kan naglaw nimo ang di mo kalawon ka na utang Jerry. At ito matapos po ng linisin ang ating huli na surahan. Yan, ihawin natin mga lods. At ito pala ang binta namin sa araw na to. Painos na yung konsumo. Ay oh, nagkuano sa langkat oh. Mag-ihaw tayo ngayon mga lods. Oh, may sibuyas, may tanglad sa Bisaya pa. Mga lods, mukhang luto ng inihaw natin. May tinola pa. Okay. Ayan, si Chairman, si bro. Mga lods, kaon tayo. David Channel. Kunin ko na ito. Yan. Tama, unahan ako. Tirahin nyo na, baka tirahin pa na iba. Tirahin ng iba. Ipadala siya ni. Oh, let's it. At ito isang panibagong umaga na naman para sa isang spearfishing adventure at pupunta kami sa isang spot. Hindi na muna namin balikan yung spot namin kahapon. Pupunta namin yung isang spot na madalas na sinisiran. At ito, duman muna tayo sa magandang tanawin dito sa isang bahagi ng Canhico Island. Yan, mga mabatong bahagi. Nasa mahigit 1.5 oras din ang biyahe papunta sa spot na yun. Marami rin King-Max yun. Sana makahuli tayo. At para sa ating warm-up drop, isang samara lang nahuli natin. At ito, walang kawala. Barbecue ang nangyari. At ito, mali tayong umabante sa medyo malalim na bahagi. Free fall pa rin para smooth ang ating descent. Sa time na to medyo malabo ang tubig, pero nagantay pa rin tayo baka sakaling mayroong mga mamaw na lalapit sa atin. Pero medyo tahimik ang paligid, kaya nag-enjoy na lang tayo sa view na mga maliliit na isda na nasa paligid. Salamat nga pala bro Jonathan Comiso sa app niya suit na to ng MNJ Distribution. At sa drop na to may nakita tayong isang dugtut tuna, kaya sinubukan natin itong habulin. Pero medyo mabilis ang langoy nito palayo, kaya nag-decide tayo na himinto at mag-sit out ng ambush. At dito nag-cover tayo sa isang rock coral formation. At di tayo nagkamali, bumalik ito. Nang makakuha tayo ng shooting distance, ito tinira na natin. Ayun o, sample. Parang di niya alam ang nangyari, medyo tumigil pa siya o. Kaya lang medyo malakas pa rin kahit medyo maliit lang ang isdang ito. Ayun, oh. At sumabit pa to. Kaya hindi na natin binigyan ng line para hindi pa hahaba yung hihilain niya. Nag-relat lang tayo ng konti. Tamang-tama lang na makaangat tayo sa surface. Nasa mga 15 meters lang naman ang spot na to. So medyo mababaw lang. At
kahit na mababaw lang ang area na to, hindi natin ito binalikan agad. Kailangan muna natin magpahinga para safe ang dive natin. So yan ang huwag natin kalimutan. Huwag tayong masyadong excited pag mayroon tayong nahuli. At ito, binalikan na natin ang ating dugtooth tuna, ating second fish of the day. Ito, sumabit yung shop natin. Kaya kailangan natin muna i-secure ang line bago tayo aangat. Ayan o, napakaganda ang patama natin dyan. Pero kahit na ganun pa man, napakalakas pa rin ng isda ito. Yan o, tangigi! Yan si Mama na Gray sa kanyang King Mac. At ito, lumipat muna kami ng pwesto. Nakapagluto ng tropa natin ng aming tanghalian. Punta kami sa Bakura. Uy, 69. At pagkatapos ng tanghalian, ito drop na tayo. At may nakita tayong isang dugtooth tuna. Medyo malabo ang tubig. Dahil medyo makumlimlim ang panahon dahil may unos na paparating. At ito may nakita tayong isang dugtooth tuna kaya lang nakawala ito. So wala kaming nahuli sa spot na to. Maganda sana ang agos, maraming bait fish at marami sanang mga magandang isda. Kaya lang yun nga, kailangan na namin umalis dahil may unos. Yan mga lods, ang huli namin. Yan o. Ito lang ang isa sa akin, oh. Dugtooth yan, dugtooth. Matik. Oh yeah! Makrema! Yan mga tropa, oh. Ayan si Bata, oh. Meron pa, oh. At ito nga ang ating nag-iisang huli sa araw na to mga lods. Isang dugtooth tuna na maliit lang. Ayan mga lods, dugtooth lang ang ulamin natin ngayon. Walang wala. Wala kasi. Yung ito lang ang huli namin, dalawang pangulam namin ngayon. Walang wala mga lods, dugtot lang. Pang-allowance nilang ga, dugtot. 80 ramay kilo. Ulamin na lang namin. Na lang. Manihapon mga lods, salamat chairman sa imong giandam. Wala, anytime na siya. At lang. Mangayo ko ako ang bahin kay mag... Let's it. Asa na ba rin sila? Tulong kayo ang kuha ba? At ito na naman tayo. Panibagong araw na naman. Babalikan namin yung bahura na ating pinuntahan sa unang bahagi ng episode na to. At biyahe na naman kami ng mag-iis sa isang oras. Isa at kalahating oras ang biyahe papunta rin. Medyo malayo, kaya marami din naman isda. At finally, nandito na tayo for the second time. Sana makadali na tayo dito ng mga malalaking isda. At sana wala nang sablay. At dito naghanda na tayo sa ating warm-up drop at yung bangka natin ay pumunta doon sa unahan. Inihatid yung ibang kasama natin doon. At para sa ating warm-up drop na ito, bumungad sa atin ang isang malaking eagle ray. Ayun, napakagandang tingnan. Dati nung nag-umpisa pa lang ako sa pamamana, maraming taon na nakalipas, minsan kumukuha ako nito. Pero ngayon, hindi na. At ito sa sunod na baba natin, may nakita tayong grupo ng mga rainbow runners. Kaya ito, namimili tayo ng titirahin. Siyempre, yung malaki sa grupo. At yan, sa pool, ang ating first fish of the day, isang rainbow runner. Napakasarap nito sa tinola o kaya kinilaw. O kahit sa prito o ano pa bang lutuin, mataba ang mga isda nito. At sa drop na ito ay nakita tayong isang trevally. Ayan o, isang golden trevally. At tinira natin. Kaya lang medyo minalas naman tayo. Nakawala. At ito bumaba na naman tayo. At isa na namang kamalasan ang naghintay sa atin. May tangigi tayong nakita o king mackerel. Kaya lang
Ayun, oh. Ayun, daplis na naman, natamaan, kaya napaka-nipis. Ilang beses na talaga akong sumablay gamit ang pana na to. At dito sa drop na to, nakadali tayo ng isang maliit na tree valley. Kaya lang medyo malabo ang dagat. Hindi masyado malinaw ang kuha ng tira nito. Pero at least, natamaan pa rin natin. Ayan, yan ang ating first fish of the day sa tree valley. Kain muna tayo, Lods. So, ay, tapos na pala ako. Yan, surahan. Uli ni Bro Maki. Ate, oh. So, mablay lang ako sa, Kirel. At saka, Rivale. Sayang. At pagkatapos namin mag-relax ng ilang sandali, balik na naman kami sa pagsisid. Dito may nakita tayong isang magandang isda dito. Isang snapper. Medyo makulit, hindi agad lumalapit, pero lumapit din naman. Ayun, sapol na naman. Isang snapper na maliit. At ito, muli tayong bumaba sa isang spot. At dito nagmamasid tayo. Nagbakasakali na mayroong magandang isda sa paligid. May napansin na tayong isang unicorn sa bandang kanan. Kaya lang di natin muna ito tinira. Naghahanap pa tayo ng iba, pero medyo wala na at kapos na rin tayo sa hininga. Kaya ito, tinutukan na natin para tirahin ang unicorn na to. Ayun, oh. Ayun, maganda ang patama natin dyan. Spine shot natin na isda yan. At sa pag-abante natin dito, napuntahan ko yung unang spot na kung saan maraming unicorns. So dito dahan-dahan tayong bumaba. Medyo malapit na sa atin ang kawan ng mga unicorns. At nakapili na tayo ng titirahin. Siyempre yung malaki sa grupo. Tinutukan muna natin to. Kaya lang medyo malikot. So nag-iba ng direksyon, bumalik. So, kaya ito, hinahabol natin hanggang sa makakuha tayo ng magandang range. Close ang gap natin. Ayun, napakaganda ng patama natin dyan. Dati 2 piraso lang ang hinuli ko dito. Pero ngayon, dadagdagan natin. Masarap din kasi itong ulamin. At siyempre yung iba naman ipamimigay natin sa mga kaibigan natin pagdating doon sa tabi. At ito, pinili natin ay isang klase ng unicorn na may mahabang sungay. Medyo naiba kasi ito sa grupo. Ayun, oh, sapol na naman.
At dahil nawala na yung kawan ng mga unicorns, sumabante tayo at dito napunta tayo sa isang spot na kung saan nasalubong natin ang mga rainbow runners. Ay, ito, umuli tayo ng isa. Pang-ulam na din ito, mga lods. At ito, lumipat kami ng pwesto. Pinuntahan namin ang medyo malalim dahil maraming baitfish. At dito, di tayo nabigo. Isang kawan ng mga big eye barracuda ang nakita natin at tumira tayo ng isa. Ayun, sapol, walods. Nakita natin na medyo manipis ang tama sa bandang likod. Kaya naisipan natin na mag-request ng second shot. Second shot! Pero medyo malayo yung body natin. Ito, hinila ko na lang ang isda para ma-secure. At ito, finally, nahawakan din natin. Siyempre, mag-iingat tayo dito Okay na. sa ganitong klase na isda kasi matalas talaga ang ipit ko. Ayan, mahuli namin mga lods. So, isang barracuda tayo. Mga king max na marami. Mga unicorns na yan. Tinira na natin. Ayan o. Skeleton. Skeleton. Uwian tayo po. Uwian tayo. Yan, nakahuli namin. Oh, huli ko yan. Ikaw? Ito lang mga hinahuli ko kasi wala eh. Ayaw magpalapit sa akin eh. Ayaw magpalapit ng mga king mac. Ito kay Bata. Laki oh. Yan. Ito kay YouTube channel. Woo. Sa King Mac. Yan atong parang paraiso. Batang Ispiro. Batang Pang. Manay. Ay. Lakaw sana na ay. Unong kabuok anim na tangigi. Ito, may barakuda tayo isa, malod. So, atin na isa. Ito naman, guys, si Mama na. Libre na ang alawan si Langga. Libre na. Mayroon pa pala dito sa loob, oh. Tatlong talakitok. Talakitok. Yan. At ito ang aming combined catch of the day. Sa 5 kaming sumisisid. May bagi ba? Wala naman siguro. Suga siguro. At dahil napaka-fresh pa ang ating huli na barakuda, ito ang inulam namin. At medyo mura din ito dito. Nasa 50 pesos lang ang kilo. Oh, sabay. Yan. Oo, sige ba? Ha? Ito na, ang aming sinigang na rumpe. Yaon, no? Tinatawag sa English ay barracuda. Kuda. Yan. Siyempre.
Shout out dyan sa Tagalosina! Okay na. Quezon! Ito! Alam na ang paborito ni Chairman, tungol! Tungol na naman. Dami kayo! Nice. Ayan, lame kayo mga lods. Tuara. Paborito ni Chairman talaga yung tungol. Yan, sarap. Pusit ako. Unahan ko ni chairman sa kuhan mga lods, oh. Tungol. Ah. Kanila lang ula ko. Tungol na. Ayun na. Bro, silent hunter. Woohoo! Shout out Shout sa mga gwapa diya, mga langga. Diya mga lods, at atong gipana, rumpi niya, nagkaon man siya nukos, tiraho na itong nukos niya kinaon mga lods, presko pa man. Yung buntag mga langga. Ayan, good morning guys. So, ito na naman tayo. Ito sa Canico Island. So, mag-spur fishing na naman tayo sa araw na to. Bago dumating si Hongkong, sana hindi dadaan dito. So, siyempre kasama pa rin natin si Native Channel. Good morning. Si Baitonyo, ang aming sweeper. Si Batang Spiro. At tapos na yan sa kanyang mga ginagawa. Si Baymaki. Yan. So sana yan tayo ng marami. So wala na si Gray. Si Mama na Gray ngayon. Umalis na. Pumunta na sa Coron. So apat na kami mga pera. Kami sa isang magandang spot na maraming kidnap. Yan. So, makulimlim ang panahon ngayon, no? So, it's then. For the third time, babalikan namin ang bahura na marami kaming huli last time. Ang bahura sa Bino. Ayan mga langga, ito na tayo sa paboritong spot natin. Ayan, daming bait fish, so sana makadali tayo ng King Mac. Woohoo! Ayan, dami oh. Mayroon nag-trolling doon oh. Wow, dami. Right ko, dami mga lods ang bait fish oh. Sana mga mamaw dyan sa baba. At ito nakapag-gear up na tayo para sa ating sisid sa araw na to. Tapos tayo nakapag-warm up, napunta tayo sa spot na to at may nakita tayong malaking mga barakudas, mga big eye barakudas at pumili tayo ng isa. Ayun, sablay na naman at di natamaan. Di pa man tayo natapos mag-reload, may dumaan ng King Max. At nang makapag-reload tayo, ito na naman oh, ang dami nila. Dahil sa labagkas ng agos, hindi tayo makahabol. Kaya wala tayong nahuli sa spot na to. At dito natangay tayo ng agos. May nasalubog na naman tayo mga malalaking tangigi. Mga 5 piraso. Pero yun nga, dahil hindi natin maabutan. So wala na naman tayong nahuli. Sa aking estimate, nasa mga 20 piraso ang nakita nating mga tangigi. Kaya lang talagang minalas tayo. At nang magpalit tayo ng pada for the first time dito sa Palawan, nakahuli din tayo. Pero ang masaklap, walang video sa actual na pagtira dito. Sa retrieval na lang natin nakuha ng video. Ang bilis na pangyayari kasi. So ito na ang ating kauna-unahang tangigi o king mackerel dito sa Coron, Palawan. Sa dinami-dami kong sablay dito sa Palawan, finally nakahuli din tayo.
dito, nag-signal ako sa aming boatman na magpa-pick up para may sampa ko ang aking huli para di mabigat sa pagsisit. Dahan-dahan din sa kanto bro, islom-lom. Tagko na ba kayo bro? Diha na fit o kayo na ko. Ha? Gamay rin siro, 15 ka mo ako nakita ron. Ano ka kayo lagi na sa kanto kan? Tagko na kayo bro, nag-disunuban. Sobra. Kung lagi bro, di ako. Matay, di mapapas. May pagdiditsok. At sa time na to, lumipat kami ng spot. May bagong spot daw na pupuntahan namin. At para sa aming tanghalian, isang inihaw na tangigi. Ang ulam namin. Pagkatapos ng tanghalian, ito, sabak na naman sa sisid. Medyo malalim ang spot na to pero napakalinaw. So ang unang huli natin sa spot na to ay isang horseface unicorn. Alright guys, shout out muna tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating munting YouTube channel. Shout out kay Rostom Villahermoso, salamat sa suporta bro. Shout out din kay Bro Ariel Dolpina ng Uragon Fishing Adventure from Sorsogon, Spiro. Shout out din kay Ide Moradas at Rowena Atendido Andisa ng Zapote, Las Piñas City. Salamat sa inyong suporta. Isang malakasang shout out din kay Margie Fishing Adventures. Keep safe. Salamat. Shout out sa atong amigo diya sa Barangay Ipil, Cabugwason, Surigao City. Kay Gilbert, bro, salamat guys sa suporta. Regards sa tanan diya. Shout out sa Marby Store. Marby Luayon, by Loloy, kang Manong Pine, kay Nom Carlos, by Danny, Tubal, by Kukoy, og sa tanang tropa diha, lapita. Kedrets Digito, shout out sa imo, Amping, Engineer Edroned Somo, Janry RCT, Dave Villano, Marcos Highway, Amping, permi sa pag-live didon. Salamat karajaw. Siyempre sa lahat ng tropa dito sa Kanipo, Anthony Rabanal, Joy Adventure, Native Channel, Sema Banagray, Padang Espero, Christian Corpus, Bro Coach Alexis Rabanal, Maki Rabanal. Shout out din kay Baytonyo, ang aming boatman, at siyempre kay Chairman. Salamat sa pagpatuloy sa inyong bahay at sa mainit nagpangtanggap nyo sa akin. Maraming salamat po. At shout out sa lahat ng taga Coron, Palawan. Mabuhay po tayong lahat. God bless.
Bale, nakatatlong piraso tayo ng unicorns, isang slick unicorn sa dalawang horsefish unicorn. Si Bro Batang Spiro, Christian Corpus, nakahuli din ng tatlong unicorns, mga slick unicorns at isang jobfish. Kami lang dalawang nakahuli dito. Yung isa kasama natin, si Native Channel, hindi na bumaba. Nasa 22-23 meters spot na to. Logan kayo na, kaigo na ko ito sa loko isang hangad. Ano nga? Mga lods, nakahuli tayo ng isang tangigi. Kaya mga unicorns yan, tatlo sa akin dyan. Tatlo sila, tatlo kay bata, tatlo kay matanda. Tatlo sa bata at sa kamatanda. At ito may kalahati, iniwan sa pating. Ayan, coral trout. Ayan, tribali. Chubfish ni bata. Tribali pa din. May dogi na maliit, kanina to. Over. Native. Tribali pa din. Tsaka may isang agay. Okay. Yan lahat mga lads. Ayan, salamat sa biyaya sa araw na to. Ito lahat ng huli namin, palito na naman. Pero dito sa amin, hindi na uso ang yabang ng huli. Hindi kagaya ng iba dyan, nagpupus. Isang banyera. Alright ko. Sabi may utang sa puron palit to.